Salamat sa buhi nga Dios. Palakpakan na to ng Ginoo. Kag akong gipangabay ang mga magtudlo sa children. Praise God. Dito na kamo sa likod kag dayon sa sini nga kabuntagon. Salamat sa Ginoo tungod kay ang Dios padayon naghatag sa aton kusog, preservation para sa pagsimba o pag-alaga diha sa Ginoo. And once again, akong kamutanan hangyon sa pagbarog diha sa presensya sa Ginoo. Although luyo sa aton mga kasakuon tungod kay ang iban ga prepared sa recognition, sa graduations, but still ang aton pagsimba nagapadayon. Amen. Salamat sa Ginoo kag labaw sa tanan kay ari na si Louie. Salamat sa Ginoo. Gabay pa nga maka-junior na ni Jera. Hallelujah. Okay, praise God. Magampo ta sa Dios sa sining adlaw, magadungan ta. O Dios nga gamhanan, once again, ari naman kami nagapaubos sa amon kaugalingon kag nagakilala Ginoo nga ikaw ang Dios ang tag-iya sa kaalam, ikaw ang Dios ang source sa tanan. Gani ikaw, way kami sing sarang nga mahimo Ginoo. Bendisyonin na sad ang lain nga Domingo sa amon pagpaminaw, sa amon pagisgot, sa amon pagkaon, sa amon kalag kag espiritual. Kag ikaw ang Dios, haleluya, ang magapasabot sa amon. Ang imo hamili nga dugo magatabon sa amon tanan. Dalayawon ikaw sa ngalan ni Kristo Jesus, kitang tanan magaingon. Amen kag amen. Salamat sa Ginoo kag dayon magalingkod ta tanan. Kag salamat man sa Ginoo labaw sa tanan, ari Sister Jinky, ari pod ang kaluwa ni ate sa Cebu, palakpakan nato ng Ginoo. Hallelujah. Ang aton mga kaigsunan nga nagkuyog sa Sipir, manug-abot pod sila para maka-join sa aton communion sa Friday, sa aton 7 sayings. Kay salamat sa Ginoo. And right now, aton tun-an ang ato naman as nga aton hisgutan ang Romans sa chapter 16 in verse 20. Lantaw naton ang usa na pod ka topic nga aton hisgutan sa sini nga kabuntagon. As through you God might be triumph. Gaina ang kanta ni Nunong, pinaagi kanimo, which is God Himself ang iya gihisgutan. But right now, ang aton hisgutan paagi sa imo. As personally, kita ang gihisgutan sa sini nga verse. Lantaw naton ang Romans chapter 16 sa verse 20. Unahon naton pagbasa ang Easy English versions kag dayon ang Cebuano dayon, Brad Chabe. Lantaw naton sa sini nga gitawag kabuntagon ang aton nga teksto sa sini nga adlaw. Napatay siya. Okay. Sige. Aton lantawon ang aton mga Bible, kung may mga Bible kamo. Salamat pod kay ari si Brother Dennis, praise God. Kag salamat sa aton man mga naglantaw sa live stream naton. Hallelujah. Ang Romans 16 sa verse 20 nagaingon sa Easy English versions, God give us peace in our minds. He will quickly help you to win against the power of Satan. I pray that our Lord Jesus will continue to be kind to you. Dito sa Cebuano, sa Roma 16:20 nagaingon, ug unya ang Dios nga tinubdan sa pagpakigdait, mubuntog ni Satanas pinaagi kaninyo. Mag-uban unta kaninyo ang grasya sa atong Ginoong Jesus. So through you, God might be triumph.
paagi sa imo gabay pa ang Dios magmadaugon. Amen. Ingna imo katapad, paagi sa imo ang Dios magmadaugon. Amoning usa sa mga hisgutan naton, it is because ang praises nga gigamit ni Paul as talking about individual. Kita mismo nga mga nag-alagad sa Dios, kung sa diin, kahibalo kita ang kaluwasan is personal and individual. And yes, of course, maupod ang aton pagpakigbisog sa sini nga kalibutan. Ang aton pagpaningkamot, ang aton pag-strive sa aton pangabuhi, kaglabaw sa tanan ang aton pag-alagad sa Dios. Paagi sa aton. Paagi sa akon, paagi sa imo, yes, gabay pa nga nagmadaugon ang Dios. Kay damo nga mga cases sa kabuhi sa Kristohanon nga perdi ang Dios sa iya. Amen. Gabay pa nga ini nga topic aton kini ibutang sa aton kasing-kasing while atong una nga Sunday, yes, ang aton topic ang mga butang nga makapalipay sa Dios, but right now ang aton naman hisgutan gabay pa nga ang Dios magmadaugon paagi sa imong kinabuhi. Ang 2 Corinthians sa chapter 6 in verse 1, sa today's English versions, kagdayon, ang Mark sa chapter 3 sa verse 14, ingon pa diri sa 2 Corinthians chapter 6 verse 1, as God's partners. Amen. Ang gitumo diri ni Paul, kita. Ikaw kag ang Dios as considered as partners. Nagpasabot, since nga gidawat nimo si Kristo Jesus kay mo personal kag bugtong nga manluluwas. Yes, may kauban ka sa mission, sa ministry, sa assignment kag trabaho nga gipiyal sa Dios. Hindi kay gipasagdan kaniya. Sa aton pagpangabuhi sa sini nga kalibutan, upod nimo ang Dios. Amen ba? Amo nang gistate dere as God's partners. Amen. We beg you not to lose aside this marvelous message of God's great kindness. Ingon pa dito sa Cebuano, sa 2 Corinthians sa chapter 6 verse 2, busa ingon nga mga katabang sa Dios. Amen. Dito sa today's English versions, ang gigamit dito as God's partners. While dito sa Mark sa chapter 3 in verse 14, kulang taon na ton, sa ISB, He appointed the 12 whom He called apostles to accompany Him to be sent out to preach. To accompany Him, meaning gipili niya ang 12, agod nga muupod sa iya. Agod nga mangin ara uban niya. Ang Cebuano sa Mark sa chapter 3 verse 14 nagaingon, nagpili siya napulog duwa nga iyang gitawag og mga apostoles, miingon siya kanila, gipili ko kamo aron makig-uban kanako as considered as God's partners. Meaning, kita nga mga gipili kag gitawag sa Dios, ang first priority nga aton lantawon diri, agod nga makig-upod ka sa Dios. According sa aton nga gitawag message sa sini nga kabuntagon, part of Jesus' headships involved appointing these 12 apostles to preach. Amen. Kulang taon na ton, iya kini gitawag kag dayon gisanguna niya sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, sa pagsangyaw mahitungod sa gingarian sa Ginoo. But yes, of course, kung lantaw na ton ang Biblia, these 12 apostles, it is God appoint them to preach and to be leaders
of the churches after His resurrections. But the Bible says, kung lang taon na ton, sa notes na ton, ingon pa diri, but the major priority that Jesus had for the 12 was that they might be accompanied with Him or becomes a God's partner. Amo ning pinaka-main nga priority sa Ginoo. Meaning, ang activities ng church, ikaduwa na nga priority. Because the main priority of God nga gitawag niya ang napulog duha agod nga makig-uban sa iya. Hindi lang kay ang napulog duha kundi kita mismo sa sini nga kabuntagon nga gipili ka gitawag sa Dios. Ang main priority sa Dios aron nga makig-uban kita sa iya agud nga ikaw kag ang Dios mukuyog sa sini nga kalibutan agud ang pulong sa Dios masaturate sa tibuok kalibutan as God's partner. Pakpakan na to ng Ginoo. So meaning, kung lang taon na ton sa sini nga gitawag kabuntagon, by being with Jesus, His disciples were able to absorb His values, meaning sa 3 years and a half nila nga pagkuyog ni Kristo Jesus, ang tanan nga atuwa kang Kristo Jesus, ila kini nakuha, ila kini nasuno, kag na-influensyahan sila sa tanan nga ara kang Kristo Jesus. Amen. Kag ako nagtuo, parehas po na sa aton nga mga Kristohanon. Sa magkadugay ka pagpangalagad sa Dios, hindi ko magpati nga hindi ka ma-influensyahan sa pulong sa Dios. Hindi ka ma-influensyahan, yes of course, sa pagsimba kag pagdahig kun ang kabuhi naton na plastar sa pag-alagad sa Ginoo. And this is also the apostles. By being with Jesus, the disciples were able to absorb His values, priorities, purpose, and missions. They were able to receive His missions as their own. Jesus made sure that they were also involved in doing ministry. Ako nagtuo, ang aton kabuhi, may parte ka sa sininga kalibutan. Amen ba? Hindi lang kay magkaon ka, magpahuway ka, hindi lang kay magsuroy-suroy ka, kag mag-enjoy sa panalangin nga gihatag sa Dios. Gitawag ka sa Dios kay may parte ka sa buluhaton sa Ginoo. May parte ka sa assignment nga ihatag sa Dios. Nga ikaw kag ang Dios as considered as partners. Amen. Ingna ang Dios, may ipahimo ang Dios sa imo. Amen. You are involved in doing ministry. Hindi pwedeng ang Kristohanon serve the Lord and sitting with a rocking chair. Kinahanglan, may parte ka sa ministry sa Dios. Kaya nga, amo ni ang purpose niya. Ang mission ni Christ, ang purpose ni Christ, ang ministry ni Christ, ari po ni sa imo. Nga, sinong gisimba naton? Sinong Dios naton? Sinong gialagaran naton? Hindi si Buddhist. Ang gisimba naton, yes of course, hindi si Gautama, ang gisimba naton si Kristo Jesus. Natural, ang mission niya, ang ministry niya, ang purpose niya, ari sa aton kay nga gisimba naton si Kristo Jesus nga aton personal kag bugtong nga manluluwas. Amo na nga kita, may parte ka sa sini nga mission. Amen. May parte ka sa sini nga ministry. Madamo sa aton nga mga Kristohanon nga wala nato nahimo ang aton ministry as God's partners. Ang 12 apostles, kung lang taon naton sila, sa sini nga gitawag pagtuon naton. The disciples served Jesus by carrying out a various tasks and by helping facilitate His ministry objectives and missions
that does not only help Jesus' ministry, but also contribute to their own assets and with their own development. According pa sa sining nga passage, lantawan ninyo ang mga apostles during the time. Amen. They served Jesus by carrying out various tasks and by helping facilitate His ministry. Lantawa ang dosi nga gipili ni Kristo Jesus. Why bala sila parte o participation sa mission kag ministry ni Christ? No. May participation sila. Upod sila. Kung lantahon na ton, ang tanan nga mga gitawag ni Kristo Jesus, they are what involved by these missions. Because we are a God's partner. Kag amo ni ang tun-an naton, paagi sa imo kabay pa ang Dios magmadaugon. Amen ba? Let's say for example lang, may classmates ka, may silingan ka, may barkada ka, nagkuyugay ka mo sa sulod sa tulo ka tuig, pero way gani nimo nahisgutan parte sa Dios. Mingon na lang dugay imo classmate, di ba daw born again ka? Oo, born again ko. Ano man? Huwag ka kahibalo na may ministry ka. Ayaw ka mo pag-ingon nga ang pagsangyaw kag pagtudlo, iya lang sa pastor. Amo ning purpose nga rita sa sininga kalibutan because we are God's partners. Amen? Paagi sa imo ang Dios unta magmadaugon, pero ang nakapait lang, nagbuwag na lang kamo, pero ang imo kaupot, way gyud nimo nahisgutan, bisan na lang parte kang Kristo Jesus. Meaning, daog ang Dios sa imo kabuhi, perde. Sige na imo katapa, daog ang Dios sa imo kabuhi, perde. Perde ang Dios. And, ang ekspektasyon sa imo sa Ginoo because we believers, na-absorb na ton. Masiling kagani na-absorb. Nasuyop na ton. Amen? Nasuyop na ton. Ang tanan nga ara sa Dios, ang iyang nga pagtudlo, ang iyang nga gitawag paghisgot sa iyang nga gitawag mga apostolis as considering by means of ministry and missions, amo ning gihimo sa sining mga apostolit. They are what as helping to facilitate Jesus' ministry. Amen. Ara sila, nangin katabang sila sa Diyos. Ang pagsaka ministry, hindi ni maglambo kung walay partner sa kingdom sa Ginoo. Mabitaw na nga ang term naton sa wali, amo ng term as partner of deliverance. Amen. Hindi magsangyog ang usa ka ministry kung way partner of deliverance. Meaning, ara ang mga kaigsuunan nga nakasabot sa mission kag ministry ni Kristo Jesus. Pakpakan na ito ng... And according sa sining nga passage, ang taon na ton, it has considered some of the following truths ang gihimo sa mga apostoles. Una, they provide transportations for Jesus the road while Jesus slept. Pag-ingon ni Kristo Jesus, manabok kita sa lanaw. Karon, sa pagkabati sa mga apostoles, anong gikinahanglan ni Kristo Jesus? Anong gikinahanglan ni Jesus? Aron makatabok sila sa lanaw, which is ang Galilee kag ang si Kristo Jesus pagsulti niya manabok kita sa lanaw, which is ang gisgutan niya dito sa Genezareth. Sa pag-stitch ni Kristo Jesus, anong gikinahanglan? Anong gitawag needs? Sa pagkatao ba ni Kristo Jesus, may sakayan siya? Amen? Pagkatao ba ni Kristo Jesus, mananagat siya? Pagsulti niya, manabok kita sa lanaw. May nagsuggest, unsa man Ginoo, manglangoy lang ta?
Sa iya mga apostolis, sino ang mananagat? Sa mga apostolis, sino mananagat? Natural si Simon Peter, natural si John kag si James. Yes, of course, ang Biblia nagambal, ara sila agod sa pagpalambo sa kingdom. Ara sila aron sa pagtabang, sa pagpalambo sa gingarian sa Ginoo. Amen? Ano dahil gisulti? Either si Simon Peter nagingon, Ginoo, ari sakayan, amo ang sakyan naton. Amen? Kahibalo sila, ano ang needs? Kahibalo sila, ano ang kinahanglan sa sinanga gitawag lakaw, ang kiss-to-kiss basis, makadiscern sila. Alang-alang sa ito nga time, imo makita may speedboat, wala pa man. Kaya ang ilang henerasyon sa ito nga panahon, nag-agad man lang sila sa layag, kag nag-agad man lang sila sa bugsay. Natural, sa ilang nga gitawag pagsakay. Sino ang nagbugsay? Si Kristo Jesus ba? No, si Kristo Jesus natulog na lang. Ang Biblia nagambal, sila ang nagbugsay. Ang pagbugsay nila, pagtabang to sa mission kag ministry ni Kristo Jesus. Kinahanglan masabtan naton nga sa simbahan, bisan tigbugsay ka na lang. You have missions and ministry sa sininga kalibutan. Way ka gitawag sa Dios, agod lang nga magpatawhay ka. You have a ministry and missions. Abi mo lang, ang Bible, daan kaniya, ipili, kay kahibalo ang Dios nga may capability ka. Amen. May ikasarang ka. May mahimo ka. Muning gihimo sa mga apostolis lang tawa lang katahom sang tulog ni Kristo Jesus naa pod kay may sakayan nagipagamit sa iya. Naabot sila sa higad, although ini nga istorya na lambot ang unos, pero ang pinakadabis nalambot sila sa higad nga tungod sa mga tao nga nagbugsay. Pakpaka na to ng Ginoo. Wow! Meaning, anuman ang journey sang church. Amen. Anuman ang lalambuton sang church, madunggo gini kung may mga tigbugsay. Amen ba? Muni ang kabuhi sa Christianity. Na si Christ nangita siya sa mga tao nga gusto niya mapart. Kaabot sila sa lanaw, it is because may nagbugsay. Damo nga mga example sa Bible as helping Jesus and facilitate His missions and ministry. The second things, kung lang taon ito ng Biblia, He arranged accommodations after He traveled. Kung lang taon na ito dito sa Luke sa chapter 9, nangita sila sa dayunan ni Kristo Jesus kag sa tulugan ni Kristo Jesus. Sila mismo ang nag-arrange sinitanan. Amen? And then, kung lang taon po natin sa Bible, during the feeding of the 5,000, ara sila. Ang pag-suggest ni Simon Pedro, papaulia sila Ginoong kay ini nga lugar, bawing kini, walay mga balay, ingaw kini nga lugar, kag salop ng adlaw, walay mga tindahan, kailang igo kapalitan, pero unsay sulti ni Kristo Jesus sa ila, ayaw sila pagpaulia, kamo ang magpakaon sa ila. Meaning, napakaon ang sobra 5,000. It is because may 12 ka-apostolis nga nag-serve sa ila. Amen? They were helping Jesus. Amo na baliko na kon. Hindi nato ni mahimo kung ang mindset naton gatrabaho ta hindi para kay Jesus. Gatrabaho ta para sa simbahan kag para kay pastor. Gatrabaho ta para sa aton grupo. Kung amo nang imo mindset hindi nimo ni mahimo. Pero kung ang mindset nimo nagtrabaho ka para kay Jesus, mahimo nimo ni. Deserve more than 5,000. Ara sila.
Ang milagro, iya ni Christ, pero ang pag-distribute, iya sang 12 ka apostoles. Nakakaon ng tanan, it is because nag-function ang 12 ka apostoles. Meaning, hindi imposible ang tagsa ka activities kung mo function, kung ang tanan ara. Why? Tungod kay kita, parte ta sa ministry sa Ginoo. Amen. Kag siling diri sa Biblia, kulang taon na ton, assisted during Lazarus resurrections. Amen. Sa didto na sila at bang sa lubngana ni Lazaro. Ang Biblia naghambal, pwede masugo ni Kristo Jesus ang mga anghel pagpaligid sa mga bato, pero abi mo lang, ang iya gisugo, ang iya mga apostoles nga nagsulti, kuhaan ninyo ang bato. Amen ba? It is because gusto ni Christ nga mangin kauban kaniya. Amen? Mangin party ka sa sini nga kadaugan. Praise God. And you know, just imagine, even sa kang Bartimeus, sa nagsyagit si Bartimeus, David, Isus kaliwat ni David, kaluyin tao nako. Gipahilom siya sa mga tao nga nanglabay, apan misyagit siya pag-ayo ka nagingon, Isus kaliwat ni David, kaluyin tao nako. Gisugo niya ang mga apostoles nga nagingon, dad-an ninyo nga ri. Amen? There is no such thing as miracles without this kind of people. Yes, ang Diyos mahimo niyang tanan, pero nga nangita pa siya og tao. May anghel ang Diyos. Amen ba? Mahimo niya ang tanan. Ang milagro pwede niya mahimo, pero nga may gigamit pa siya nga instrumento. Amen? Like ang Jonas. Si Jonas mismo, nagbagulbol sa Diyos. Tungod kay ang Ginoo, may gahom siya sa pagliso sa tao. May gahom siya, bisan pa man, sa pagliwat sa kasaysayan. Pero gigamit pa niya si Jonas. Because you know, God's method are men. Amen. Nga gigamit pa niya ang tao. Singga na imong katapad nga gamiton ka pa man sa Diyos. Amen. Makibulong ka sa Ginoo. Why is it that God uses us? Mahimo manunta sa Dios ang tanan. Pero gusto sa Dios nga mangin partner ka. Amen. Lantawa lang. Nakakita si Bartimeus tungod gidala nila kay Kristo Jesus. So these apostles, they are what assisting Jesus' ministry. Amen. Amo na nga sa kasigrupo naton, may arat na responsibilidad kag assignments. Ining gihimo naton, yes of course, we are assisting the ministry of Christ. Amen. We are developing the missions and the ministry of God. And mostly, lantaon naton ang gitawag the triumphant entry to Jerusalem. Why is it that called as triumphant? Yes, gitawag kini as Palm Sunday. Tawan ninyong karsada, dagan ang nagbitbit sa lukay karon kay pabunyagan. Gitawag kini as Palm Sunday or Domingo Ramos sa termino pa sa Kastila. Lantaw na ton, nga gitawag kini as the word madaugon. Amen. The triumphant entry sa Luke chapter 19 verse 28 to 40. Hindi nato ni siya amo ang sentro naton kay nga ini nga topic kapila na nato ni mahisgutan.
Si Jesus misulti niini ug unya mipadayon siya ngadto sa Jerusalem nga naguna kanila sa nagkaduol siya sa Betpahi ug Betania didto sa bungtod sa mga olibo. Gipadala niya pag-una ang duwa niya ka mga tinunan. Ara gihapon sila. Still hantod sa katapusan sa ministry ni Kristo Jesus, ara gihapon sila nga nag-assist. Amen ba? Gipadala niya pag-una ang duwa sa iya mga tinunan. Verse 30, o gitugon, lakaw kamo, ngadto sa balangay, nga anaa sa unahan, o inigsulod ninyo, inyong makaplagan ang usa ka nating asno nga gihigot, o wala pa kakabay-i. Badbari ninyo kini, og dad-a dinhi. Dayon, kung may mangutana kaninyo, ngano nga inyo kining gibadbaran, ing na siya, nagkinahanglan ang agalo niini. Verse 32, og miadto sila og ilang nakita ang tanan, sumala gayud sa gisulti ni Jesus kanila, samtang nagbadbad sila sa asno. Amen. Kay kakuyaw sa gihimo nila, ila gibadbaran antes nananghid. Amen. Ang maayo unta nananghid una antes gibadbaran. Oh, parehas manikon imo makita mangayo kag kamunggay, nagkuha ka na kag antes ka na nanggid. Mga iko kamunggay ha. Oh. Amo ning gihimo sa sini nga mga apostoles. Samtang nagbadbad sila sa asno, ila anay gibadbaran. Nangutana ang mga tag-iya. Nganong inyo man kanang gibadbaran? May gani kay way sila gikiya. Oh. Amen? Si Bradumi nga naguyod lang sang baka, gikiya gani. Oh. Nihana. Ang Biblia naghambal sa verse 34, unya mitubag sila, nagkinahanglan niini ang agalon. Amen. Mabasa ba ninyo sa Biblia nga nagresist ang tag-iya? Mabasa ba ninyo ang tag-iya nga nagsuay ang tag-iya? Nakasabot sila. Amen? Kinsay tag-iya sa asno? Lingay inyo tapat, base amo ng tag-iya. Amen. Nami kung ang tag-iya sa asno, pareha sa sining tag-iya. Amen ba? There is no such thing as resisting. Hindi nimo makita sa iya nga ang iya nga kabuhi, gisuay niya. Amen ba? Nasabtan na niya sa dira nga nagsulti ang mga apostoles, nagkinahanglan niini ang agalon. Meaning, they are what willing, why? Tungod nakasabot sila. Waay nadamo nga istorya, waay nadamo nga rason, kag wala nadamo nga gitawag balibad ang nahitabo, kundili gawas nun nga ilagihatag ang asno. Siling pa sa Biblia, og ilang gidala ang asno ngadto kang Hesus, unya gihapinan nila ang buko sa asno sa ilang mga kupo og gipakabayo nila si Hesus niini. Verse 36, samtang nagsakay siya sa asno, gipamuklad sa mga tao ang ilang mga kupo diha sa dalan nga iyang giagian. Dito sa libro sa Mateo, sa chapter 21, gawas nga mga kupo ang ilang gibitad sa karsada, gibitad po nila ang mga palwa sa gitawag sa palma, among gipamutang nila, kag dira nag-agi si Kristo Jesus. Samtang nagsakay siya, sa verse 36, baliko na to na, samtang nagsakay siya sa asno, gipamuklad sa mga tao ang ilang mga kupo diha sa dalan nga iyang giagian. Verse 37, sa nagkaduol na siya sa Jerusalem, sa dapit diin ang dalan, naglugsong sa bungtod sa mga olibo, ang dakong panon sa iyang mga sumusunod, nagsugod sa pagpasalamat o pagdayeg sa Dios, kusog nga tingog tungod sa kahibulungang mga buhat nga ilang nakita. Verse 38, dalaygon ang hari nga mianhi sa ngalan sa Ginoo, pakigdait dito sa langit og dalaygon ang Dios, miingon sila. Verse 39, unya pipila sa mga Parisiyo nga diya sa panon, miingon kang Hesus, magtutudlo, pahiluma ang imong mga tinunan. Verse 40, si Hesus mitubag kanila, sultihan ko kamo nga kung maghilom sila, maninggit ang mga bato. Amen. This triumphant entry of Jesus Christ
going to Jerusalem. Kung lantaon naton sa geographical nga pagtuon sa ministry ni Christ, ang iya ministry, they are what a beautiful ministry within in Galilee. Makita naton sa Galilee ang gitawag kalambuan sa ministry kag missions ni Christ. Amen. Nga ang mga tao sa Galilee almost sold out na kang Kristo Jesus. Ang ila support labaw sa tanan ang mga giayo ni Kristo Jesus. Ang Galilee, it is almost a breakthrough, but the Bible says, hindi ni amo ang final nga mission ni Christ. Amen. This is not a final missions of Christ because ang final nga missions niya dito sa Jerusalem kay dito siya patyon. Because Jerusalem is the center of all the entire century, even to all history. Amo ni ang final nga destiny ni Kristo Jesus. Amen. Kung lang taon na ton sa sininga passage, ang characters, una si Kristo Jesus. Makita na ton si Kristo Jesus because this event took place on Sunday. Domingo ni siya nga adlaw. Kaysang Sabado, dito ni sila sa balay ni Marta kag ni Maria dito sa John chapter 12. Kag dayon pagka Domingo, mo travel na ni siya pakadto sa Jerusalem. Amen. Mo travel na ni siya pakadto sa Jerusalem. And the Bible says, pagka Huwebes, dito na ni sila sa balay nga diin naghimo sila sang Lord's Supper sa upper room nga gi-prepared po sa mga apostoles. Then pagka Friday, gilansang siya. Amo na nga gitawag ni Palm Sunday, Domingo Ramos, ang nakasayop lang sa mga tao nga way basa-basa sa Biblia nga ang mga palwa nga gigamit diri hindi kay palwa sa lubi. Amen. Tawa, nagimo-imo po sila gitawag, palwa sa lubi, gibuhat og krus. Pero you cannot read the Bible nga gipurma og krus kagidahal sa simbahan. Ilala ni gihanig dito sa karsada nga diin si Kristo Jesus miagi. Amen. Wala po ni kagibunyagan ni Kristo Jesus. Ambot matingala kakaron sa tradisyon nga ang gibinditahan. Kay kunuhay, inig paglinti na dagkutan kag ilabay. Ingan. Amo nang problema. So yes, of course, daghan ang mga nasuno naton sa katigwangan nga wala mahisubay sa insakto nga pagtulunan. Una nga characters, yes, of course, is Jesus Christ. The second characters nga makita naton ang mga apostoles, especially these two disciples, amen, that sending the village to find out the tied up cold, meaning gipili niya ining duha ka apostoles nga maisugon sa pagbadbad bisan hindi ila. Amen. Kuyaw ang gihimo sa sining duha ka apostoles. Kuyaw ni karon kon may shotgun. Oh. Especially these two disciples. Amen? And then, the third thing, makita na tundre, wow, ang tag-iya sang asno. Amen? They are what blessed ang tag-iya sa asno. Abi mo lang sa pagkatinuod lang, kita nga mga Kristohanon, damo sa aton kabuhi ang gihigtan nga way gyud na badbaran. Sahay ang gihigtan naton ang aton oras. Badbarin na ninyo inyong oras. Amen. Ang aton oras, gigapos naton. Ang aton talent, gigapos naton. Oh, badbarin na ninyo. Ang aton asset, gigapos naton. Ang pinakapait sa Kristohanon, amo ni,
nga mamatay siya, nga way gyud nakabuhi sa iyang higtanan. Amen? Oh. Basi kung mamatay ka na lang sa higtanan. Amen. Doa mo kuno tong igsuon sa una ni Nunong. Namatay ang kanding, dira na lang sa higtanan. Way tugway. Oh, pagsiling ang kanding, na ako na, human na. Dangtan pilakadlaw ang kanding, nabtan, tiskog na. Way balin-balhin. Way gyud na badbaran sa higtanan. Amen? May punto diri. Si Kristo Jesus gusto na niya nga mabadbaran. Amen? Damo sa aton, ang talento naton, ang time naton, ang aton nga gitawag talento or something assets naton. Yes, hinigtana, way ginanabadbaran. Sano pa man ninyo badbaran kung di na kamo kalihok? Oh, sano pa man ninyo nabuhian? Inang di na kamo kagahom, buhi ina. Na usahay, ang gihigot naton, ang aton prinsipyo, ang aton gitawag hindi insakto nga huna-huna. Oh, ang aton mga gitawag masiling naton, mga wrong naton usahay nga gitawag mga speculation, buhi ina. Ihatag na sa Ginoo. Usahay, ang gihigtan naton ang aton problema. Ang aton kabala, kabuhi ina. Bubito na nga ang inyo itsura, layo pang Biyernes, pero dugi tal-tal na kamo. Oblay nyo itsura. Layo pang Friday, oy, pero do kamo do nag-antos na. Amen. Buhi na. Ay napagsige higot sa imo kabuhi. Amen. Badbari na ninyo. Amen. O kung may mga pagyugot ka, may mga pagdumot ka, badbari na. Amen. Nga higtan-higtan pa man na nimo. Amen. Mamatay kang ara sa higtanan. Lanto abla, sabi mo lang, may mano ko sa una nga gihigtan, dira gyud nako nakita. Dugay na akong itong gihigtan, karon kay naluoy nako kay nagniwang. Gibuhian, sabi mo lang ang manok, do di na mulakaw, kay nga sa iya siguro, instinct, mahigot pa siya gapon, bisan wala na. Amo po no sa Kristohanon, inyo na lang nauna-una, pero way na kamo higot. Amen? Bibabari na. Ay, nakamo pagsigi yung odoy. Oh, badbari na. Problema ninyo, sus, badbari. Amen? Amo ning nakanami diri sa tag-iya. Abi mo lang daghan og significant diri. Amen? Amo na nga kita. Oh, may mga tao nga gihatagan asset sa Dios pero unsa man kay gigapos man ang asset. Oh, nga na. Kay hadlok man kuha ni kapulo. Amo nang problema. Dayon, sino pang characters dire? Ang large crowd. They are what spreading their clocks and branches from the trees and spread them on the road as red carpet. Amen. Amo ning gihimo nila nga red carpet. Amen. And shouting joyfully and praising God. Amen. Lahi karon ang mga red carpets, labi na inang mag-agi si Queen Elizabeth during the time, even si Charles. Amen. Si Prince Charles mag-agi, grabing red carpet. Sa gikasal si Princess Diana, grabing red carpet. Amen. Pero si Kristo Jesus, hindi red carpet ang iyagyagian. Mga palwa. Amen. How a humble kind of Savior. Amen. Pakpakan na to ng Ginoo. Kagdayon, makita na to diri ang mga Pariseo within the crowd. Because I believe in every triumph, there is always a Pharisee. Amen? Ang mga Pariseo. Yes, of course, amuning mga characters nga makita na to diri. Kag ang ikaunom, linga inyo tapad, amo na sila. Amen. Apil ka mo diri. Makita po natin diri si Kristo Jesus,
Yes, of course, ang iya pod gihimo, even the natures. Amen ba? Gigamit niya kini as to give us impact sa mga binuhat niya nga tawo. As labaw sa tanan sa mga pinili kag tinawag niya. Una, ang gigamit niya dire ang mga palwa sa gitawag sa palma nga mabasa naton sa Psalms 92 verse 12 as refer to the righteous person. Siling pa dito ang mga matarong mulambo sila sama sa palmera. Amen? So, ang gigamit kang Kristo Jesus dito sa triumphant entry, puros tanan biblical. Amen? So the first thing, makita naton ang sanga sa gitawag palmera, ang palwa sang palmera. Amen? Kadayon the second things, gigamit niya ang mga bato, which is the stone. Gipahilom sa mga Pariseo, siling pa niya magtutudlo, pahiluma ang imong nga gitawag mga tinunan, pahiluma ni nga mga tao. Ingan. May gani, way nagtubag si Kristo Jesus. Nga pahilumon manakon sila. Way na gani na nagdahig. Na, ang Biblia nagambal, kung pahilumon na kun sila, akon sugoon ang mga bato, sa pagdaig kanako. Karon hindi na nainsulto sa imo ang bato wa ay kabuhi nga may hunahuna o something may kabuhi sila, lahi ang kabuhi nila kaysa tuwa, di ba? Way sila hunahuna, way sila og mata, way sila baba, pero pwede mabutangan sa Dios og baba agud makadahig. Amen. Karon kun manugmasa ka, kalit lang ang bato nag-istorya. Di ba? Ingana. Oh, ikuyaw na. Ingana. Moingon nabing bato, simintohon ko ninyo. Oh, di ba? And the third thing is of course ang asno, which is the colt. Amen. Ang colt familiar ni sang mga tao labi sa una mga palahubog. Kay may colt nga ilim nun. This is what as or asno, what we call as donkey. Ini siya kung lang taon naton, ang purma niya, murag kabayo man, pero gamay ni siya. This is what we call as donkey. May tatlo katag-iya sa donkey nga nakita nakon as lain-lain nga interpretations. Amen. Kadayon kini siya, kung lang taon naton, yes of course, blessed ang tag-iya kay nga gipagamit niya ang iyang donkey. Amen ba? So brothers and sisters, why such these chapters called it triumphant entry to Jerusalem? Ang topic naton, through you, God might be triumph. Amen. Why is it that these chapters called as a triumphant entry to Jerusalem? Yes, of course, the Bible says, because it's fulfilled God's biblical prophecy. Natural, gitawag kini ang madaugon, kay nga aman, tungod kay natuman ang mga propesiya. Ang Zechariah sa chapter 9, in verse 9, sa panahon nila ni Zacarias, nakigsulti ang Diyos pakadto sa iya. Amuning propesiya. Pagmaya, pag-ayo o katawhan sa Zion, singgit o katawhan sa Jerusalem, muanha kanimo ang imong hari, muanha nga madaugon o mapaubsanon nga magkabayog asno sa nati nga asno. It is already fulfilled. Amen? Pero tandain ninyo, because the first coming of Jesus Christ is what riding a colt. And this is says as the second advent or Jesus' second coming, hindi na kay dangki ang sakyan niya, kundili usana kamadaugon nga puti nga kabayo. Amen. Kagdayon, siling padre, kulang taon na ton, this is the first time that we find Jesus riding on the colt. Kaya nga kalabanan sa ministry ni Kristo Jesus, lakaw yun. Ang ilang sakay dito na sa dagat. Amen? But mostly, sa dito pa siya sa Galilee, galakaw gid siya. But this time, this is the first record of in New Testament that Jesus ride on a donkey.
Hindi pa kabayo, kundili usa pa ka asno. Nga agod nga matuman ang kasulatan. What he's doing is obviously guided by the Word of God. Meaning, Jesus Christ, He is what following according by the prophecy. Gitawag kini nga madaogon tungod kay natuman ang kasulatan sa kabuhi niya. Pakpakan na ito ng ganun. And the second things, this is what the fulfillment of God's purpose and missions to die in Jerusalem. Amen. Kag ang Biblia nagambal, siling padre, whose accompany Christ triumph. Sa tagsa kakadaugan sa Diyos, may ara siya. Gigamit nga persona. Amen. Gabay pa nga ang hamili nga dugo ni Kristo Jesus magtabon sa triumphant entry ni Kristo Jesus, whose accompany Christ triumph. Sino nga mga tao ang nangin instrumento nga ang iya nga gitawag mission, purpose kag ministry nagmadaugon. Una, makita naton ang duwa ka disciples. Amen. Shadow ka riski ang gihimo nila. Yes, sa moderno naton karon nga panahon, sinong willing nga mahimo pareha sa duwa? Malisod. Amen. Budlay ang gisugo ni Jesus. Sa pagpasulod pa lang nila sa usa ka gitawag village o sa usa ka balangay, why pa nila nakita nga may asno pero nagsugo na si Jesus. Pag abot ni dito sa balangay, may balay dito nga may asno nga gihigtan. Pero why pa nakita sa apostoles? Si Kristo Jesus kay balo na because He is what all-knowing God. Nagsugo si Jesus sa mga butang nga way pa nakita sa apostoles. Wow. Aron magsugo ko kay Brad Duming, Brad, badbaritong baboy tsa luring. Mabadbaran to ni, pero pagkaugma ito sa barangay. Budlay niyo eh. Amen? Budlay niyo. Which is the life of these two disciples. Kag si Kristo Jesus, kahibalo siya pag-identify sa sulod sa labing, sa gitawag 12 ka apostoles, sino sa mga apostoles ang maisugon to send them on that village. May unta kung kaila nimo ang tag-iya sa asno. Amen? May unta kung kaila nimo. And then the second thing, yes, the owner of the cult. Party sila sa kadaugan ni Kristo Jesus. How about us? Amen. Paano kita? Parte ka ba sa kadaugan? Pangutan ang inyo kaugalingon. Parte ba ko sa kadaugan? Diya sa ministry kag sa mission Kristo Jesus. Kung walay ini nga mga tao, yes, mahimo ni Kristo Jesus ang tanan, but yes, of course, God methods are men, may mga gigamit siya. Hindi mahitabo nga waay instrumento nga gamiton ang Diyos. Muna nga, sa aton conference, convention, may mga gamiton ang Diyos. Nga parte ka sa sini nga kadaugan. Amen.
Diri naton makita sa sining nga passage kung lang taon naton. The obedience and the cooperations of these two disciples and the unselfish attitudes of a cult owner. It gives Jesus to the highest form of praise, thanksgiving, and victory. Pakpakan na ito ng Ginoo. Wow, brothers and sisters. Kung ini magdamo sa simbahan, amo tong hambal na kon gabi, kung magdamo ni sa simbahan, sino ang madayig, sino ang mapasalamatan, sino ang makahatag, o sinong matagan sa kadaugan, hindi ang simbahan, hindi ang organisasyon, hindi ang pastor ang maghatag sa kadaugan, ang makahatag o ang mahatag naton, dira ni pakadto sa Diyos. Amen. Amo lang gining mahimo na. Yes, tag-iya lang ta sa asno. Si Kristo Jesus, siyadog yun kaayo. Iya gisaysay kagipakita sa apostoles. Kung may mangutana, ing na ang tag-iya, gamiton kini sa agalon, og iuli radayon. Amen. Grabe kaayo ang Dios. Siya ang Dios nga nagbuhat, pero wala niya giangkon nga mangin iya. Ang iya gigamit nga halin sa imo, iuli radayon niya. How blessed kung ang tagsa kaasit nga imo kagipagamit nimo sa Dios, dako nga panalangin kun gigamit na ni Kristo Jesus. Pakpakan na to. Kagdayon siling padere. Sa Romans 16:20, baliko na ton basa sa Easy English. God give us peace in our minds. He will quickly help you to win. Amen? Against the power of Satan. Ang Biblia nagambal. Sa aton nga notes, ingon pa diri. Ang Dios magmadaogon ba sa imong kabuhi? Careful kita. Muni. Sahay, ang pagdaog sa aton sa Dios, karon daog ang Ginoo, sunod si mana pierde naman. Amen. Careful ta sa aton kabuhi. Let's say, sa Romans 15:18, anong hambal ni Paul? Dili ako mangahas pagsultig bisan unsa, gawas lamang sa nahimo ni Kristo pinaagi kanako. Kita kung maghatag ta diri kadaugan, careful gyud. Usahay ang paghatag naton kadaugan, napirdi ang Dios sa imo. Tandai gina ninyo, ibutang gina sa inyo hunahuna. Pirdi ang Diyos sa inyo. Ang topic na ton, paagi sa imo, magbandaugon ng Diyos. Ano nga ambal diri ni Paul? Ang akon isulti, ang nahimo lang ni Kristo Jesus. Ayaw pag-isulti ang mga wala nahimo ni Kristo Jesus. Saing ginasulti na ton diri, mostly aton lang kaugalingon. Amen? Careful kita diri. Abi mo lang, ang paghatag naton sa kadaugan diri, that is ministry na, maka-evangelize ka. Labi na, kung ang imo kaboy misiling ka, abi mo lang mga kaigsunan, ako dako ginakong kadaugan. Yes, amo ning kadaugan nakon. Pagsakay nakon sa motor, nagampo ko sa Ginoo, hapit ko madisgrasya, may gani kay ang Dios nagtabang. Amo na nga mga kadaugan, ang makapa-encourage. Mas bintahag yun ang pagampo. Pero ining kadaugan nga way makahatag, gitawag og pagimaya sa ngalan sa Ginoo, perdi ang Dios imo kabuhi. Amen. Ang Ginoo ya malipay kung ang imo gihatag nga kadaugan. Yes, makapahimaya sa iya. Really, ang imo kadaugan nakapahimaya sa Dios. Let us be careful. Pareha sa paggamit sa sining gitawag duwa ka apostoles kag sa sining tag-iya sa asno, nagmadaugon ang Dios kay nga tungod sa sining nga mga tao. Careful ta. Nga, ang aton gisulti, makapaapekto na sa iban. Sometimes, nagsulti ka diri, manginhatag og remaining sa mamati. Ang mga namati ni siling, unsa man to siya ba?
Ano man to siya? Sino man to yung gimauyan? Sino man sa to yung gipahimungtan? Ayaw, gyud. Soon ko, pirdi ang Ginoo sa imo kabuhi. Ang kadaugan, meaning nagdaog ang Dios sa imo. Amen? Wow! Ano nang kadaugan? Amen. Let's say, katong pag-Thanksgiving ni Brad Regan, ari man mo makita. Isa sa mga utod na ton. Na-bless ko sa kadaugan ni, kaya nga sulti nga sa nguna, muning kabuhi niya. Mga transformation bala sa kabuhi. Maka-evangelize kasi na. Amo na mga kadaugan, ang mga nahimo ni Kristo Jesus. Kaysa pagkatinood lang, huwag kita maayo. Si Jesus ang aton ni sangyaw. Amen. Amo na nga aton magmadaogon ang Dios sa aton kabuhi. Gabay pa nga masabtan ninyo. Through you, God might be triumph. Amen. Anong gihambal diri sa gitawag sa Romans chapter 8 verse 37? Siling pa diri sa gitawag sa Easy English versions. But even if these troubles happen to us, we will always beat them completely. Christ has shown how much He loves us, and He makes us winners over every kind of troubles or problem. Wow! Amen. Yes. Ipakita nga bisa may problema ka, nagdaog ang Dios sa imo kabuhi. Damo sa aton may problema, gidaog ka sang problema. Damo sa aton nga gamay lang nga gitawag istorya mo, biyak ka na sa pag-alagad. Sino man ang daog? Ang yawa ko ng Dios. Ang yawa. Uy, kay balon nagdaog ang yawa sa imo kabuhi, napirde ang Dios. Paning kamuti, paano magmadaogon ang Ginoo sa imo kabuhi? Pagi sa imo, mabuntog ang yawa. Ano man nga sirkumstansya kag problema ang maglambot, hindi pagpapirdig suon ko. Amen. Uy ka pa na tao, may problema na. Hindi ka na inusinti sini, arita sa kalibutan nga puno sa kaluwaan. Amen. Sa natao ka, ara na. Sa natao ka, may mga ulugtasan na nga mga tao. Amen. May mga tao na nga ulugtasan, may mga tao na nga imo gikayugtan, natural na kaysa na tao ka ara na sila. Amen. Hindi magpapirdi. Papirdi ka, why nagdaog ang Dios sa imo kabuhi. Amen. Gamay nga problema, papirdi ka dayon. O gamay nga testing sa kabuhi, papirdi ka dayon. O hantod apiki, maghiko ka pa. Na, puslan man nga way nagmahal, ari PC o. Ay, papapirdi. Amen. Pakpakan na to ng Ginoo, brothers and sisters. Wow. Let us celebrate sa kadaugan sa Ginoo. Amo gani na nga sa Friday, aton monthly Thanksgiving, giiswag lang nato ni. Let us celebrate the goodness of God. Kadaugan ni sang Ginoo. Amen. Amo gani na nga kita, careful ta, hindi kita magsigig sulti mga pirdi nga mga butang. Kaya ang aton pirmi confession, mga pirdi nga mga butang. Amen. Siya, kamusta ka man? Ari, bisan gitawag nga, Japon na, bisan piso, wa. Pirdi na nga mga butang. Amen? Amo nang mga butang, abi mo lang, hindi gina makapa-encourage. Hindi gina makapa-encourage sa aton isig kapareho. Kristohanon ka na. Kung way ka magikwarta, sila nga, salamat sa Ginoo. Amen? At least, buhi ko kag himsog. Nga na. Kay katapusan, sinamurag ka, are, sa nagsige ko alagad na pobre. Doa mo nang, ina nga istorya, doa mo nang ipakita ni mo. Amen.
atong hambal na kon sang Friday, may nagbisita dire ang iloy sa mga kandidato. Pag humana mo istorya, nagkuot siya sa pitaka. Ko ma'am, di gi ko pagtagai, ma'am. Oh. Ako ang kagidaan giingnan. Nga ini nga simbahan la ini. Oh, hindi gi ko pagtagai. Ihatag na lang na sa iban. Nasyak siya. Kaya nga, may Diyos ta. Hindi ta mag-istorya sa mga negatibo nga mga butang. Oh, parehas ang iban. Magkatugan ng mga politiko, ining amon simbahan ba doon, nakinanglan kami sa kisami. Hindi ta dayon magpabati-bati sa ila. Kaya ako, abi mo lang para sa akon. Hindi na mag-click. Amo na nga, ang importante, paagi sa imo, nagdaog ang Diyos. Palakpakan na to. Amo nang imuon na ton. Amo nang kirpol kita. Inang magbarog ta sa pulpito. Inang makapalipay sa Ginoo. Inang maka-evangelize ka. Nga ang tao nga namati, makasiling grabing gihimo sa iya sang Ginoo. No? May ara pa nga usahay nga, ga-testimony ka lang, tanan nga bersikulo, ara na. Inga na. Ano man ang maayo niya? Ang mga nahimo ni Kristo Jesus, damo ang may nahimo ni Kristo Jesus sa kabuhi na tunoy. Amen. Isa pag-testimony, pasalamat ko sa Ginoo nga nakabangon pa ko. Oh, maayong butang nga nakabangon pa ko. Praise God, that is testimony. Mga simple lang nga mga butang, pero ang Ginoo malipay sina, amen? Nagmadaugon ang Ginoong sa imo kabuhi. Muna nga ako nagtuo, through you, God might be triumph. Ano nga baldre? He makes us winners over labawa, over every kind of troubles or problem. Be, ano magid ang inyo problema? Ano magid ang mga nagkagubot sa inyo dia? Pabitang sulti na kun, badbari na nabuhiin na na. Oh. Amen. Yatagan ka sa Dios, agod nga makadaog. What Jesus said in Luke 10:19, yes, I have given you power and authority to trample down snakes and scorpions, and to victory, and to overcome, and to win, and to triumph. Amen. That is the promise of God. Ano din ang sumpay niya? Nothing will harm you. Why sa may makatandog sa imo nga you are always under by God's preservations. Magatindog ta diha sa Ginoo. Nantawa lang ninyo. Nga makasiling ka nga grabe ang pag-preserve sa Ginoo. Tinuod na. Nantawa lang. Oh, grabe ka problematic ayo pero lantawa. Gi-preserve ka sa Ginoo kay nga hantod karon way ka pa nabuang. Nga. Grabing preservation sa Ginoo, di ba, Gor? Antod karon way kapag ibuwang. Amo nang preservation, grabe na nga problema hayal yung pagkatao na to, antod karon problema lang gyapon. Yes, until such now, way kagibuwang sa Dios. Kag hasta karon, maay ka lang gyapon mo kaon. Munang inyo pasalamatan sa Ginoo. Kadaugan na, amen? Pagi sa inyo, ang Diyos gabay pa magmadaugon. Muna nga, Christ missions, works, and ministry is ours also. Ang iya ni Kristo Jesus, trabaho, ang iya ministry, ang iyang missions, gabay pa nga nasabta naton, kag trabahoon naton, kag arita, agod nga, mangin katabang ta sa pagpalambo sa buluhaton ni Kristo Jesus. Aton awitan ang Ginoo, mga kaigsunan. Kagdayon, gunita naton ang aton katapad. Ang aton katapad sa wala kagto. We must be pray to the Lord. Yes, that we must be victorious even sa sining katapusan karon nga kapanahonan. Ayaw pag itugot nga magpildi ka. Yes, gabay pang ang Dios magmadaugon sa imo kabuhi. Hindi pagpapirdi sa problema. Hindi pagproblema ang gitawag problema. Ang imo nga problemahon, paano ka mag-alagad sa Dios? Amo na ang tuod nimo nga problemahon. Paano ka mangin matinud-anon sa Dios? Amo na ang tuod nimo nga problemahon. Kay balo ka na nga problema, pero problemahon pagayod nimo. Amo na nga alkansi ka. Biblia nagambal, naghatag ang Dios kanato og
kadaugan. Yes, Lord, salamat sa imo mga pulong, Ginoo. Mga madaugon kami tungod kay may Diyos kami sa kabuhi. Hallelujah. Hindi kami alkansi, hindi kami perde, kundili, hallelujah, daog kami kay ara ikaw. Damo nga salamat, Ginoo. Thank you so much, Lord. Sa ngalan ni Jesus. Simbahon na to ng Ginoo.